Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa Almusalang Marinero. Kasama po ulit natin ang ating mga magigiting na mga marinero, si Captain Bert Sabay ng MyMath Solutions. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabaro. Almusalang Marinero na naman po tayo. Si Chief Engineer Antonino Gascon ng Protec. Good morning po sa inyong lahat at welcome again sa Almusalang Marinero. Si Captain Edgardo Flores ng Great Eastern Mediterranean. Isang napakagandang umaga po sa lahat at maraming salamat sa tumataguyod at nanonood ng programa namin ito. At si Engineer Nelson Ramirez ng United Filipino Seafarers. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayong buntag sa atong mga kaigsuunan sa Sugbo. Kung may hermanos at hermanas sa linya sa Zamboanga, Buenos Aires, habang maas tayo manghud ko asug, assalamualaikum. Ang ating topic last week ay totoo bang napakaraming trainings ng mga seafarers dito sa Pilipinas. Ang sabi po ni Lito De Paz, ang mga training ay hindi masama lalo na kung kapakinabangan ng mga marino lalo na sa substance na kinakailangan. Ang marina ang dapat gumagawa ng mga resolution and protection policy for the seafarers. Once the protection and policy are implemented, then there is no training dahil may rule to follow. Ang problema ay maraming training schools ang walang kikitain. Yan lang ang totoo dyan. Isang manipulasyon ng oligarko ang dahilan kaya di pumapasa ang Pilipinas sa standard ng training. Meron naman post galing kay Marky Vasco Sensi. Tanging pagkakaisa ng mga marino ang solusyon para mapigilan ang korupsyon ng marina at ng ibang mga training centers. Ang tanong, hanggang kailan magtitiis tayong mga marino? Meron nagsabi naman, kadalasan pagdating sa barko, COC at COE lang nakafile kay kapitan para sa authorities. Yung ibang certificate, binabalik din sa crew. Ibig sabihin, di naman kailangan ng ibang bansa yung mga ibang training certificates natin. Galing po yun kay Mascal de Class. And from Joel Tandare, watching from Germany, hello. I like the line, walang kadet na napapauwi dahil hindi marunong gumamit ng sextant. Pero may kapitan na pinauwi dahil hindi marunong gumamit ng ECDIS. And meron pong question galing kay Cords Rose Pailaga. Sir, may tanong ko lang, ang case sa pamangkin ko, pinakuha siya ng training MEFA PS CRB, ATFF, BT kasi daw hindi makapag-graduate kung walang certificate. Ito ba ay mandate ng Marina or ng CHED? Ang nangyari ngayon, nag-training siya uli kasi 3 years na siyang nag-graduate, hindi niya na COP. Sana po sir, maliwanagan mo ako. So, Sir Cords Rose Pailaga, ito po yung sagot sa inyong tanong for last episode. Sino sasagot? Ako Ayan muna si Chief. sasagot. Yung sa mga training na yan, ang ginagawa kasi ng mga eskwelahan, first year pa lang, second year pa lang, pinapakuha na sila ng mga training, gaya ng basic training. Ngayon, pag nagtapos siya, 3 years, 2 taon na lang, expire na. Bukod doon, may mga training courses na ipinapakuha na hindi dapat kunin ng isang estudyante. Halimbawa, magra-graduate ka pa lang, pinakuha ka na ng advanced firefighting. Para sa official lang yon. Pinakuha ka na ng mga NECA, pinakuha ka ng MEFA, na unnecessary training. Ang dahilan, siguro, yung eskwelahan or yung STO in particular, siguro mayroon siyang commission doon sa training center. Yun ang totoong dahilan. Otherwise, basic training lang talaga ang kailangan para makakuha ka ng Seaman's Book mo. Yun lang yung masasabi ko dyan. Salamat po sa inyong sagot, Chief. Ngayon, ang ating topic naman ay tama ba ang pinapatupad na maritime curriculum sa ating bansa? Galing po kay Torperero, hindi po Sir Nelson kasi maraming subjects nagdagdag lang para dadami lang ang units na babayaran. Pero hindi naman kailangan. Pero maraming subjects na dapat kasama sa curriculum pero wala sa mga subjects sa school dahil tinuturo ng mga training centers para dagdag na naman sa gastusin ng mga kadete.
Ang DepEd at Marina ay dapat gagawa ng tamang course module na tama lang at wala na dapat maging training required pag nag-graduate na ang estudyante. Kutsabahan kasi ang nangyayari at ang kawawa ay mga magulang at mga estudyante. Ang sabi naman ni Joselito Pitogo, sigurado ako, daming sablay sa isang eskwelahan lang, sa eskwelahan namin. During exam ng students, pinagkakitaan at ang pagbibenta ng test paper na may sagot na at binibili ito sa nag-imprenta ng questionnaire at nasa registrar at instructor. Anong natutunan ng mga estudyante kung merong kung ganyan ang kalakaran ng isang eskwelahan? At alam ko itong eskwelahan na ito, ang basic training nila ay 16,000 at pinapakuha sila ng PACRB, Advanced Life Fighting. Kaya ang sabi ng kadete na nandyan sa akin ngayon na napadala ko na sa isang money agency, ang nagastos daw talaga niya sa pag-aaral ay something like $500,000 bago makatapos pag-aaral. At ngayon, expired na ang lahat ng mga papeles niya, mga training niya, kasi pagdating naman niya sa Marina, ang sabi 3 years na daw, na mali naman yan, kailangan 5 years. Okay. Sabi ni Joselito Pitogo, sigurado kung daming sablay. Sa PNTC nga during exam ng students, pinagkikitaan ang pagbebenta ng test paper na may sagot na at binibili ito sa nag-imprenta ng questionnaire at nasa registrar at instructor. Wow! This is a little bit interesting. Ay, ito naman. Dapat po, sir, 2 years sa school, tapos 1 year sa barko, tapos babalik naman sa school for 1 year para mag-complete ang 4 years. Yung 3 years, tapos bahala na ang mga estudyante, kawawa yung mga estudyante dyan. Tapos pagbalik nila sa eskwelahan, nawala naman sila sa barko, magbabayad na naman sila sa tuition. Yan ang isa pang bagay, no? Na dapat baguhin. Sabi naman po ni Alibaba Saluha Vega, dapat po sir 2 years sa school, tas sampa ng 1 year sa barko, tas pagbaba, yun na po. Di ko rin, sabi ni Zain Sane, business kasi yan, di ko rin maintindihan. Pag nag-aaral ka, may subject navigation at seamanship, may MARPOL Annex 1 to 6 at kung ano-ano pa. Pero pagkatapos sa academe, bakit pinapag-training pa ng mga courses na yan? Tapos matagal ka nang umaaktong kapitan, may magse-seminar ko ulit sa mga function, meaning sa dinami-dami na pinagkakagastos ang training at seminar sa mga marino, di pa rin pasado sa EMSA. Now, ang tanong, tama nga ba ang maritime curriculum natin? Raymond Perez, yung nakaraang taon base sa ibang bansa na lang tayo, sa ibang bansa tayo na lang ang walang senior high school. Meron na tayong senior high school ngayon, no? Kaya nakapwesto si Abnoy ay isinumitri ang pagkakaroon ng senior high at hindi man lang iniisip na pinaghirapan lang niya ang pamilya, pinahirapan na niya ang pamilya na gusto umahon sa kahirapan. I have something to say about that. Kasi it's like, you know, the K-12 program has been getting so much backlash na sabi pinagkakakitaan pag ano. But then, you know, it also opens so many opportunities. Kasi kung may mga bansa na yun yung sistema na requirement nila para makapagtrabaho yung mga Pilipino abroad, then it's a requirement. And the K-12 system, it actually allows graduates to have a choice to be eligible to work already. Pwede maging flight attendant, pwede na silang magtrabaho kahit high school graduate kasi K-12 because of the system. Hindi siya, I mean, whatever political beliefs are, you know, it's for the good of the people. Ang problema kasi yung K-12 natin baliwala. Subukan mo kung K-12 ka lang, pagkatapos mag-apply ka ng trabaho, baliwala. Ngunit dito sa pinapropose natin, sa unang taon pa lang sa K-12 ay pwede ka na maging ratings. I-explain yan mamaya ni Captain Bert Sabay. Okay.
Meron pong greetings tayo mula kay Ronald Christian Acosta. Good morning po, ma'am, sir. Lalo na po kay Idol, Sir Cap Flores. Good morning, good morning. Good morning. Hey, good morning po sa inyong lahat. Good morning, Cap Flores. Galing kay Emmanuel Aguiles. Ay, nanonood po ngayon si Ate Loida Lescano. Hello, Ate Loida Lescano Domingo. Abay, sa ang haba na apelido mo, Ate Loids. And then, galing kay Arvin Fel Medale. Good morning po sa lahat. Lalo na po kay Captain Flores. Good morning. Wow! Puro Captain Flores. Ang daming fans ni Sir. Nanonood din po ngayon si Sir William Picard. Good morning po. Good morning po, Mamay. Sir. Good morning. William. Pagpatuloy po tayo ngayon. Ano Okay, ba? balikan natin yung unang tanong na tama ba ang curriculum na pinaiiral sa atin ngayon. Ang curriculum, mahirap sabihin kung tama o mali. Pero kung ito, na-address niya ang required outcome, diyan natin masasabi. Ngayon, ang bottom line sa ating curriculum na pinaiiral, maraming kakulangan. Hindi sapat o hindi efficient ang planning para nakapag-design sana ng curriculum na ma-address ang competency requirement ng industry. Malalaman natin ngayon na sa buong mundo, nag-shift na from qualification-based to competence-based ang mga curriculum. Ang sa atin hanggang ngayon, qualification-based pa rin. Another issue, ang ating curriculum bugbog sarado sa subjects. Napakaraming subjects, meaning ang design is subject-based. Dapat ito mag-shift na sa competence-based. Ano ang ating basis? Ang competence may pinaguhugutan dahil requirement ng industry. Sa maritime, mandatory competences naka-specify sa Code A ng TCW. Sinasabi talaga diretsahan kung anong competences ang requirement. Doon natin hinugot yung competence-based education and training curriculum. Ngayon, ang tanong ko, ang subject, saan hinugot? Makikita natin ngayon. Sa curriculum natin, napakaraming navigation subject. Okay lang yun. Napakaraming seamanship subject. Okay lang yun. Kung directly na-address yung competence ng TCW. Pero sa TCW, wala na hong binatang seamanship. 7 functions, wala hong seamanship competence na hinahanap doon. Mandatory yon. Navigation, cargo handling, controlling of operation, marine engineering, electrical and electronic, maintenance and repair, radio communications. Maliwanag. Specified lahat. Pero sa atin, pinagpipilitan natin ang dating ugali na puro subject. Yeah. Lalo nang wala sa STCW yung life and works of Rizal. Lalong wala yan. Politics and governance with Philippine Constitution. Biruin mo, nasa barko tayo, pag-uusapan natin yung Philippine Constitution. Ethics, tapos komunikasyon sa akademikong Pilipino. Magagamit ba natin ito sa barko? Society and culture with family planning. Mag-overhauling tayo ng makina, mag-troubleshooting tayo sa makina, pag-uusapan natin family planning. Tapos, team sa sport. Dual sport. Madrimia. Pagbabasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Pagdating natin sa barko, pag-uusapan natin yung pananaliksik. Basic economics with taxation. Anong taxation pag-uusapan natin sa barko? Basic and agrarian reforms. Madrimia mag-aararo tayo sa barko. Napakada effective business correspondence. Okay yan. Mayroon pang Jeep Accelerate, social science, geography. Halos kalahati po ng subjects ng ating maritime education ay walang silbi. Yan ang klaro. Actually, back to K-12. Kaya nga may K-12 kasi dapat nakuha na nila yan doon. And that's why the K-12 is okay but it's not being implemented well.
yung mga courses na yan, dapat high school pa lang. Bakit yung anak ko nagba-binary code na nga, grade school, 'di ba? Tapos yung mga subjects na yan, nagiging para maging marino. Tuloy mo yung sa'yo, partner. Ganito, pagdating sa curriculum, kung ating bubusisiin ang development ng education and training sa Pilipinas, ang Pilipinas ang pinakahuling bansa na nag-implement ng K-12. Until 2010, only the Philippines, second to Botswana, ang wala pang K-12. Ngayon, napairal ang K-12. Ano ang intention? Ang intention ng K-12 at finishing grade 12, there are two outcomes. It's either you go to work dahil employable ka na, meron ka ng skills, or you go to college. Yes. Ang design ng ating K-12 today, as we see it, pinaaral ng K-12 para mag-aral ng college. So, mag-aral ka in preparation sa pag-aaral. Hindi po na-develop yung skills na hinahanap ng mga industries para maging employable yung ating mga population, ang ating mga candidates. Dito po sila ngayon na pag-iiwanan. Sa maritime, meron tayong specific track, senior maritime. Nakaraos na po. May mga produkto na, pero nasaan sila? Nag-aaral pa rin. Nag-aaral pa din? Anong sasabi? Para sila ma-employ, kailangan magpatuloy ng pag-aaral. Hanggang kailan? So, nadagdagan ng 2 taon ang maritime education and training. Pero ang outcome, isa lang. OIC. Qualified maging operational level officer, either deck or engine. Pagkatapos niyang ma-certify, mag-a-apply as ratings. Napakalupit ng ating education and training. So, kailangan dito ng rethink, kailangan ng paradigm shift. At dito po pumapasok yung ating proposal na para hindi masayang ang pera, hindi masayang ang energy ng ating mga kandidato, ng ating mga estudyante. Dapat meron silang pagkakataon maging productive as early as possible doon sa process ng education and training. So, pinopropose po natin ang program BSMT pa rin at BSMRE. We stay sa baccalaureate program. Bakit? We cannot do away with our laws. Ano yung sabi nila? Lexe, dura lexe, leche. Flat? Dura lex said lex. Yun. Dura lex said lex. In one word, leche. The law may be harsh, but it is the law. But it is the law. Yes, so leche. Napakaraming batas ng ating education and training. Nandiyan po yung batas ng CHED, nandiyan yung batas ng Marina, nandiyan yung batas ng TESDA, nandiyan yung batas ng DepEd. Meron pa tayong tinatawag na PQF, yung Philippine Qualification Framework, na bawat batas may kanya-kanyang agency in charge na unfortunately hindi synchronize yung programming. Kaya dapat dito ang industry makialam na para maging synchronized, dahil ang industry ang makikinabang sa produkto ng lahat ng education and training program na to. So dapat pakinggan ang industry. Hindi yung papairalin yung ego ng bawat agency na dahil ito ang batas nila, ito ang dapat masunod. Sana pakinggan. Meron po tayong batas, Republic Act 10647, allowing the recognition of prior learning. Nag-aral yung bata sa ibang eskwelahan, nag-aral yung bata sa ibang training center, may natutunan ng isang bata, dapat ma-recognize ng kahit sinong institution. Dito po sa atin, hindi napapairal ng maayos yan. Bakit? For lack of guidance. May batas, walang guidance. At sinong gagawa ng guidance? Dapat po sana yung mga agency involved, pero nawawala. So, yung ating recognition of prior learning, hindi napapairal. Ladderized program, batas po ito. Pero saan natin nakikita ang ladderized program? Dito ngayon, gusto natin ipasok sa bagong curriculum na ang ladderized program mapairal. Ladderized, ladder, step by step. Year 1 of the program, meron na tayong outcome. Pwede na sana maging ratings ang ating mga candidate. Year 2 plus board training, pwede nang maging OIC ang ating mga produkto. Ituloy pa niya hanggang year 4, management level. C-time na lang ang kulang, tuloy-tuloy na siya para maging management level officer. Napakasimpleng programa. Yes.
sana pakinggan, sana tingnan, at sana mapairal as soon as possible. Yan po ang ating mga Ano po, bago tayo magpatuloy, shout out ma'am, watching from Bohol Tarsier, from Virtu Dazo Ryan. Maadjong adlaw nimo Ryan from the Yuta na akong minahal Bohol. Good morning po galing kay Melania Alosada. Good morning from Mars Lawrence Francia. Hi Lawrence. According po kay William Picard, simulator-based training, skills development ang kailangan po, ma'am, sir. Tapos, papalala ko lang po sa inyo, ang unang magbibigay ng question ay may libreng almusalang marinero mug. So, ask away. Open po tayo, open forum tayo. Pwede po kayong magtanong. Just remember po, we have to respect each other. So, yun lang po. Pwede po kayong magtanong. Galing po kay Russell Apachecha. Add additional subjects in K-12 program in preparation for their specialization. Totoo po yan. Kasi like for example, my daughter, she's taking up a medical course. So, she chose STEM. May programs na dapat piliin kung ano yung gusto mong i-pursue na course. Tapos, galing po kay Goro Shigeno. Good morning! Watching from Dubai. Hello! Hello. Mabuhay lahat ng kabaro natin at ingat po tayong lahat sa coronavirus. Godspeed. At galing po kay Mars Lawrence Francia, ang problema, kahit na kumpleto na nila academics sila ng 3 years, wala naman sila mapuntahan para sa kanilang OJT para makumpleto nila ang degree. Walang program ang ibang maritime school kung saan nila papapuntahin ang kanilang cadets para sa OJT or sea-time service nila. Ano po masasabi niyo doon? Ganito sa programa nga namin, i-explain ito ulit ni Captain Sabay, no? Na kung paano natin gagawin itong programang ito. Captain Sabay. Yes, itong ating panukala ngayon ng bagong program of study na baccalaureate pa rin. Pero this time may mga pagbabago. Number one, na major change dito, involved na ang ship owners, ang shipping company. Meaning, sa pag-aaral ng mga bata, dapat meron ng kaakibat na kumpanya na merong pupuntahan yung bata. Ang nangyayari ngayon, we have something like 130,000 maritime students at any given time as we speak. Pero ilan po ang na-redeploy, na-absorb ng industry? 5,000. Yeah. So napakalungkot. Anong nangyayari to the rest? Of course, nandyan yung crew ng restaurant, nandyan yung security guard, nandyan yung mga pedicab drivers, nandyan ang jeepney driver, taxi driver, janitors, and so on. Doon sila bumabagsak. Hindi naman yon ang kanilang skills, pinag-aralan. So dapat naka-align. Sana ito na magkaroon ng masusi na talagang tunay na pag-aaral na ang outcome ma-address. Mayroon pong need. Kung needs ang pag-uusapan kung bakit kailangan natin baguhin ang ating programa, 150,000 po ang shortage ng marine officers in 2025. That's according to the study ng BIMCO. Na dapat nating paghandaan. So, ang nangyayari ngayon, nababawasan pa yung production natin at just because of quality issues. So, kailangan pusisiin natin yung ating quality system. Ang major change na sinasabi ko, dapat involve ang ship owners. Kung involve ang ship owners, dapat kinakausap na natin ngayon ang ship owners. Ano ba ang gusto ninyo sa mga estudyante namin para kayo maging happy sa pag-employ, pagpasampa sa inyong barko. Isa yan sa dapat nating gawin as soon as possible. Come November, meron pong Crew Connect. Year in, year out, nandito po ang mga ship owners, mga representative ng ship owners. Are we asking them what do they want? Para sa kanilang mga barko? Hindi po. Gumagawa tayo ng mino. Ito ang mino, mamili dito kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, gusto mo. Hindi po ganyan. Kung ano gusto ng customer, yan po ang ating ibigay. I think that's a major consideration. Yung sa akin namang pananaw, kasi I graduated 1974.
that was the time na 2 plus 2 pa. At ang logbook ko noon kaya kakapal pa. So, till now, I still see yung same subjects, same publications ang ginagamit. So, talagang napakalayo na sa katotohanan ngayon. Pero hindi rin napapansin, still parang ini-insist pa rin ng mga otoridad na sa edukasyon at sa marina na to stick with this issue. Kasi nung tinitingnan ko, kasi every year from 1997, I was already taking cadets, interviewing, talking to the faculty, members ng school, and I saw na it's the same thing. Minsan nga may nakita pa akong isang libro nung nag-aaral ako, nakita namin mali, kinwestiyon na namin yung sa PMI noon. Bakit ito binibigay sa amin as reference dun sa ano yun cargo computation. So anyway, Yung sa ano pa rin, Oh. nakita mo ang eskwelahan. Ngayon, yung mga nakita kong school, imagine, ini-entice akong kumuha Divider. ng kadete. May divider, chopstick. Ha? Yes. Like, literal na siya. Yes, literal. And then, yung chart, puro scotch tape na, nanggigitata na. And then, they were approved. Yun naman ang question ko. Ngayon, yung sa K-12 naman, sa tingin ko ang aking pananaw sa K-12, half-baked. Yes. Hindi na pag-aralang maigi. Sa dami kasi ng mga courses sa CHED, hindi nila nabigyan ng Yes. focus. Kaya yung K-12 for me, it's parang half-baked. Pero kung i-enter natin yung sinasabi natin na Programa. yung programa natin ngayon, palagay ko kamang-kama doon sa na yun, sa K-12 na yun. Ngayon, ayaw kasing gawan ng pagbabago ng ating gobyerno yung what is written now doon sa what is the reality now on board and what is the reality ngayon sa school. Ito is katulad nga nung sinabi mo kanina, partner, ito yung old school at saka sa new school. So yun ang diferensya. Ngayon yung new school, kamang-kama na to pagka sumampa ka sa barko. It's designed to do that thing. Oo, pero ngayon itong sa atin, I think parang biro mo sextant and radar ginagamit mo ngayon sa school. Pagdating mo sa onboard, paperless. So yun nga tinatanong namin ngayon sa mga, especially tinatanong ko sa mga faculty at saka sa owners ng school. Pag kinuha ko ngayon yung mga kadete mo, yung mga estudyante mo, itong graduates mo, yung complete, yung CCI yata ngayon. Pagdating nyo ng barko namin, ano ba siya ron? Kadete ba siya o estudyante? Kasi may nagsabing kadete, but I said, ang tinuro nyo, sextant and radar, papanik siya doon, paperless. So, paano nga di estudyante? Hindi naman namin kailangan estudyante, Yes. kailangan namin kadete. So, Yeah. hindi siya naka-align. Yes. Pero Hindi ito siya ba, naka-align. Captain Sabay, ito masabi ko, napunta ko doon sa isang eskwelahan. May simulator sila. Pero yung simulator nila, yun ang tinatawag na simulated simulator. Yung peke na pineke pa. Biruin mo, yung barko ay papatawid-tawid lang, pabalik-balik. Meron ba ganyan? Tapos, kapag nagtimon ka, ang iikot, yung timonel. Wala namang barko kasi nasa building Nasa building. So, simulated simulator yon. Tapos, merong isa sa eskwela na pinuntahan ko, yung timon nila, na kapag pinihit mo sa kanan, ang timonel iikot sa kaliwa. Timonel ang iikot, pero iikot sa kaliwa. Bibiruin mo kung ang tinuturo ninyo sa estudyante ninyo, ganon. Anong natutunan sa estudyante doon, Aber? Yeah. So, Yung binanggit kanina ng isang listener natin na pagkatapos sa eskwelahan, wala silang mapuntahan. Walang applyan. Ang karamihan sa mga manning agency ay mayroon na yan kontrata ng mga eskwelahan. Yung mga eskwelahan na yun yung mga may sinabing eskwelahan. Kumbaga, nandun sila sa top 10 na listahan ng CHED or Marina. Ngayon, yung mga eskwelahan na nasa dulo, hindi na yung pupuntahan ng mga ship owner.
Kaya kung ikaw ay galing doon sa nasa dulo, huwag mo nang asahan na mayroong pupuntang ship owner para i-hire kayo. Marami yung iskila na yon. In fact, sa maning ko, mayroon akong kakontrata sa Mindanao. Maganda yung produkto nila. So, doon ako kumukuha. Sa Bisaya, sa Cebu, doon din ako kumukuha. Sa Luzon, maraming kumukuha dito. Pero dahil sa ang aking lugar sa Cebu, doon ako sa Visayas, Mindanao. Doon ako kumukuha. Kaya, huwag niyong asahan na kayo ay merong pupuntang ship owner kung ang eskwelahan ninyo ay wala sa listahan. Yung sabi ni Engineer Ramirez, kung school ninyo, school bukol, huwag kang umasa. Sarili mong kayon. Yeah. Huwag po kayong And also ma-open. kasi, like for the Greeks, kasi kami yung first Greek company na kumuha sa PMMA partner. 1997, that was the first. Also, sa University of Cebu. So, ang mga ship owners, nag-uusap-usap din yan, nagtatanong-tanongan yan. Saan ka ba kumukuha ng kadete mo? Kaya naging famous yung tatlong ano na yan, University of Cebu, PMMA, tsaka yung John D. Lacson. Well, Maab kasi hindi kami masyadong dahil nga iba yung sistema ng edukasyon nila. Ngayon, yung tinabi mong sa English na hindi dapat subject, you have to do that. Kasi katulad, for example, yung JEEP program na sinasabi mo, it was offered by DMMA. Kasi nung nag-interview ako doon, talagang yung English nila hindi maayos. Kaya ngayon, sinabihan ko ngayon yung presidente na you want me to take your cadet, they must be proficient sa pagsasalita ng English. Kasi English first, kasi pag sampa mo ron, English ang usapan, Pag hindi ka natutuwa. magkaintindihan. So, mapapauwi ka na. So now, bumalik ako after, kaya na lang, 3 years ago, nag-umpisa ulit ako mag-interview, I was surprised. Ang laki ng development. Until now, I was very surprised. Kasi, nung natuto silang mag-English, natuto na rin silang magbasa kasi naintindihan na nila binabasa nilang English. Yun ang sikreto siguro nung maganda. Bago po tayo magpatuloy, hello po kay Jojo San Pedro. Galing naman po kay Manuel Vail. Good morning, shout out ma'am, watching from Norway. Hello. Hello. Norway, 'di ba ano 'yan? Norwegia. Joke lang. Maraming Norwegian. Maraming Norwegia. Tapos galing po kay Russell Apachecha. Tama po si Captain Bert. We need paradigm shift but we still need to have resolutions on certain laws. And then, hi, from Celine Veloso. Good morning. Love your show. More power to you. God bless. Hi, guapa. Love you. And then, galing po kay Russell Apachecha ulit. Hope we all finalize all subjects as per Sir Bert. Tama po talaga, nakasama ang mga ship owners. Pagpatuloy po natin. Yeah, kasi yan din ang sinabi ko noon sa DMMA or tsaka lahat ng kinuhanan ko lalo na sa isa sa John B. Lacson. You want me to take your cadet. Pero tinanong mo ba ako kung ano gusto namin? Tinanong mo ba ako kung ano ang dapat namin gawin sa mga estudyante namin? So yung unang batch ko doon, partner, 211. We paid the whole tuition from day one. Pero nagpa-include ako ng ibang subject. Dinadagdagan ko ng more on mathematics, computation. Of course, naging successful. All of them now, yung first 10 na kinuha ko, are all senior officers now. And sa PMMA naman, dalawa na yung nagiging superintendent. Now, itong masabi ko, no, marami akong tinutulungan, mahigit 1,000 na yung natulungan ko, nakasampanan, naging kapitan na yung iba, naging chief engineer na yung iba. Pero sa totoo lang, nagdurugo yung puso ko kasi sinubukan ko yan sila, no? Na i-testing ko, magbasa ng English, and then mag-comprehend kung ano ba ang binabasa nila, naintindihan ba nila? At nilaban ko sila sa apo ko na at that time, grade 3. Biruin mo silang lahat, talo noong grade 3. That's really sad. Pronunciation, tapos understanding of what they've been reading, hindi nila naintindihan. Kaya ngayon, binubugbog ko talaga sila, umaga, magbasa, tapos ano ba yung binabasa mo, naintindihan mo ba? Hindi literal na bugbog, ha? Kaya baka mga misinterpret tayo ng mga viewers natin. Kaya ayaw ninyong mga magbasa dahil unang-una, hirap na hirap kayo magbasa.
Pangalawa, hindi nyo maintindihan yung binabasa nyo. Kaya napakahirap ipaliwanag, napakahirap para tumutulungan mo itong mga taong ito. Minsan may nag-apply, may lumapit sa akin na, "Sir, kawawang-kawawa ako, graduate ako, pero inikot ko ang lahat ng mga commanding agency, walang tumatanggap sa akin." "Bakit walang tumatanggap sa'yo?" Ang sabi niya, "Kasi sir, wala akong backer." Ganun ba? "Ano ba napag-aralan mo?" Sabi niya, "BSMD, sir." "Ano ang major subject mo?" Sabi niya, "Navigation." "Ano ba ang navigation?" "Navigation, sir?" "Navigation." Hinimod-himod niya yung tuhod niya, ganun-ganun. "Navigation, sir. Navigation, sir, is the maneuvering." Sabi ko, okay. Navigation is one of yeah. Ano bang starboard side? Starboard side, sir, is the maneuvering. Ano bang port side? Port side, sir, is the maneuvering. Ay, biruin mo. Tapos graduate ito ng 3 taon. Sa college, ha? Well, may tanong po, time out. May tanong po galing kay Burugudon Pasma Burugudon Stoy. Pinahirapan mo ko. From Zai Estilio Heljoy. Ask ko lang, paano ba nila ng STCW? Bakit dami nating training na ang mga European? Nagtatanong na nga, why do Filipinos have so much papers and certificates? Yan. Sir, Sir. Babalikan natin ulit yung sinabi ko noon. Hindi naka-align yung educational system natin. Saan banda? Yung itinuturo doon sa eskwelahan, alimbawa mo, ICDIS na lang, ICDIS sa DEC. Ang sasabihin nila, MWF, kumukukunin. 1 hour. Sa training, 40 hours yun, continuous. At approve ka ng Marina para training certificate. Dito sa eskwelahan, wala ka pang certificate. So, hahanapin yung certificate na yon. Magpipilitan ka na naman na kukunin yung training sa labas. Sa labas. So, nagligastos yung mga pangyayari ngayon. Yung wala ng certificate, hindi pa naiintindihan. Ngayon, yung sinabi ni Captain Sabay na modular ang delivery, sabi nga niya, sa first year pa lang, pag-graduate mo ng first year, pagkatapos mo, pwede ka nang mag-ratings. Kasi lahat ng trabaho ng ratings, lahat itinuturo na doon, actual sa practical, yung theory. Ganon. Sa second year mo, para sa opisyal na OIC. Sa atin ngayon, magtapos ka ng first year, wala kang pupuntahan. Wala. Tapos ka nga ng 3 years, wala ka pa rin pupuntahan. Yun ang mga tama. Kaya, yung mga considerations, bakit kailangan natin baguhin ang ating curriculum or program of study. Ang quality ng school, their student. Kung talagang malnourished yung bata, ang IQ is kahit anong turo mo dyan, it will take so much bago matuto ang bata. I think that's also one issue. Kaya dito, ang recommendation ko ngayon, sa maritime, kailangan merong filtration process. Meaning, hindi ka pwedeng magpa-enroll sa maritime programs kung meron kang grade below 85 sa English, sa math, and sciences. So, kailangan yan ipairal. Para ka maging maritime candidate, no grade below 85 on these 3 subjects. Math, sciences, English. Bakit? Ang maritime po is an international industry. Hindi po ito local. Although we have our own maritime industry in the Philippines, but we are going global. So, kaya kailangan ang standard natin global. So, that's one introduction na kailangan ipairal na. Candidates shall enroll in the maritime program with grades below 85 on math, sciences, and English. Kung dyan mo pa tuturuan mag-English, mauubos na ang energy at saka oras, hindi matututo ng mga technical competences ang ating mga candidates. So, isa yan sa mga kailangang ma-introduce na pagbabago. Yung ngayon yung sinabi, yung tungkol doon sa MWF courses. Kasi sana mabuksan
ang pananaw ng ating mga mga officials, yung mga authorities, na ang delivery ng courses depende sa design ng school. Hindi naka-prescribe yan na MWF ang attendance 1 hour per meeting, 3 hours per week. Hindi lang po yun ang pamamaraan. Nakasulat sa lahat ng mga literature sa education and training, napakarami ng sources ng learning. Meron pong formal learning, may informal learning, may non-formal learning, at meron pang lifelong learning. Hindi lang yung MWF or TTH. Sana ma-recognize Meron pang yan. distant learning. May distance learning na ngayon, yung online learning. At ang daming methodologies. Meron na tayong augmented reality, may virtual reality, on top of the simulators. So sana bigyan ng pagkakataon ng freedom ang mga institution na mag-design ng kanilang curriculum ang ma-achieve yung outcome, hindi yung process, hindi yung hours per day, masunod yung timetable na pagka na-inspection ka, na naituro mo in advance, magiging non-conformance kasi hindi mo nasunod yung schedule ng timetable mo. Hindi yata ganon ang intent and spirit ng outcome-based education and training. Yung outcome po ang titingnan. The essence of the pudding is in the eating. So sana ipairal na itong pagbabago. Pinagpipilitan po natin. We are pushing on this. We are advocating on these changes para sa future ng ating seafaring industry. Sana makinig lahat ng concern. Kaya nga, ang palagi kong sinasabi sa mga magulang, na huwag naman po ninyong gawing itong kursong ito tambakan ng mga bubo. Nasa sinasabi ninyo palagi na, anak, hindi ka pwedeng maging doktor, hindi ka pwedeng maging doktor, hindi ka pwedeng maging abogado, kasi bubo ka, magsiban ka na lang. Hindi. Napakahirap po nitong kursong ito. If a doctor, uulitin ko, makes a mistake, perhaps in his whole lifetime, meron siguro mga matay na mga 4 pinakabatasan ng pasyente. If a lawyer makes a mistake, padala sa ship makes a mistake, libo-libo ang papatay niyang innocent. Kaya, kagaya na sinasabi ni Captain Sabay, dapat ang mga kukuha ng kursong ito ay yung grade ninyo ay sa English, sa math at saka sa science ay dapat nasa 85 up. May question po ako sa inyo kasi diba yung sa K-12 system, isn't it right then to think na if we align the curriculum sa yung K-12, like for example, pag medical course ang gusto mo, there's a program. Kung sa science ang course mo, may program for that. Shouldn't the maritime courses have a program to get kasi the K-12 system is actually a very good system if we can use it to our advantage. But if it's implemented well, it could be very advantageous for our future seafarers. And sino ang sa atin yan? Who has the power na marinig tayo ng CHED na dapat ito yung i-impose na program for those? Hindi. Ang K-12, tama yung sinabi mo riyan. Bukod tangi lang ang kurso natin na naglagay sila ng Maritime High School. Kaya nawala doon sa K-12. Ginawa nilang Maritime High School na yun yung seafarers. Ang problema mo, yung magamit nila yung curriculum din nila. Yes. Kasi this guy become a seafarer. Yes. Not to be a janitor, engineer, something. Preparing them to become a seaman. Na kung sakali pagpatuloy sa college, pwede silang maging ratings. Yes. That is the essence. Na natapos ka ng 2 years, pwede ka na maging ratings. However, me, as a manning agency, I will take those unemployed
graduate ng 3 years rather than this 2 years high school. But 18 years old. Samantalang yung nagtapos na ng 3 years, 21-year-old na. So, they are more matured. Pero kung naturuan ng husto yan, no? Pero kung naturuan sila ng husto sa kanilang school, tama na yung isang taon para mag-rating sila. Yung sa akin lang po kasi is, yung medical course, gusto mo ba yung program for that? Bakit sa atin walang program kung gusto mo why doesn't yung system na existing, instead of going against, why don't we use it to our advantage? Kasi yan, kung ma-ready mo by the time you take your course. Meron nga, meron kaya meron tanong nila, yun na. Saan time high school? Marami. No, ito, be care. Design ng ating program na pinapanukala ngayon, yung year 1 niya, ang outcome ratings. And this program is flexible, this program is scalable, and this program is adaptable. So, kung mababasa sana ng ating mga otoridad, lalo na sa DepEd, itong Year 1 program ng ating bagong baccalaureate program, pwede nang kunin sa senior high school. At i-deliver nila in 2 years. Specialized ratings yan. Yun lang ang kailangan sa senior high kung ituturo ito, kumpleto ang mga gamit, ang mga laboratory equipment, workshop, mga instructors are not only qualified but of course competent. Kasi magkaiba ang qualified sa competent. So I believe na we have to stick to the competent instructors. Marami diyang napakataas na lisensya pero ang ability to transfer the knowledge and the skills to the student medyo kulang. Meron man diyang mababa ang lisensya, pero ability niya transfer. So, kanina, flexible, adaptive skill. Pwede nang kunin yan sa senior high. Isang challenge natin ngayon, sabi sa DepEd, any amendments or revision. So, nakalipas na yung para i-implement. Now is our nandito na lahat ng pagkakataon. Napakaganda po ng ating talakayan ngayon, pero time is running again very, very fast. Hingan ko po kayo ng mga message para sa ating mga viewers tungkol sa ating topic ngayon. Kap? Sa akin, kailangan natin baguhin ang ating program of study. Kung hindi ngayon, kailan? Chief? Sinisigurado ko na kapag nabago itong curriculum natin, ni Captain Bay at sa kanyang grupo, malayo ang mararating natin. Malayo. Sabi niya, kailangan sa year 2025. So mayroon pa tayong 5 years to change, to shape up para ma-meet natin yun. Thank you. Sa akin naman, wrong direction ang ating edukasyon kasi HBS means learning. But ang kailangan natin sa STCW skills. That's why it's competency. So you need training for skills and you do not need education. So yun ang I think na nakita kong malaking pagkakaiba. Kasi nga, ang ini-issue sa atin, certificate of competency, that is skills. Yes po. And on board, itong pinag-uusapan ngayon, yung lumang edukasyon, hindi siya nababagay na ngayon. Kasi pagdating mo nga sa on board skills, yung edukasyon na pag-aaralan mo is just 5% now pagdating mo sa and last Sunday, I proved to myself na mali nga pala yung magaling ka nga sa school.
At yung nagmando, nakita ko ngayon, hindi pala naman po. Okay, Papa. Yeah, dapat na mabago na talaga itong ating maritime education kasi nakikita natin that we have 30,000 graduates and out of 30,000 graduates, 5,000 lang ang napasok. Kung sino man ang magtatayo ng eskwelahan, dapat may triangle of fire. Nandyan yung ating government agency na magpa-implement. Nandyan yung estudyante. At nandyan yung ship owner. Dapat kukuha graduation. So, nais ko po kayong anyayahan muli sa next episode natin. At bago po yan, nais ko rin po kayong anyayahan sa March 21 sa Duty Free Fiesta Mall para sa first ever event ng UFS for Women. It's called Women Up. Marami po tayong guests. Nandun po si Senator Oliveros, si OWA Deputy Director Mocha Uson, kasama po kasi for women. So I hope to see you there. Mag-register lang po sa tinignangmarino.com /woman-up/. And ang next topic po natin sa ating next episode ay, kasi ngayon po ang topic natin kung ano, tama ba yung pagpapatupad ng curriculum, tama ba yung existing curriculum natin. So, ano ang tamang curriculum para sa mga marino? Yun po ang topic natin next episode. See you po next Tuesday, 8:30 a.m. Bati naman. Bati po, Kap. Mga anak ko, Michelle, Mike, Monique, Elias, Giancarlo, at of course kay Aina. Bate. Hello, ex-girlfriend. Okay po. See you next week. Dito lang po sa Almusala Marinero. Kainan na! Ayun na. Talagang inhibition mo talaga. Paano? Ito ang paboritong topic talaga ni Captain Sabay. Kasi ito ang... Next topic is ang tamang curriculum. yan din. Wala nag-ano siya, Undersecretary Aglibay.